Hindi naman mahirap bantayan at alagaan si Noel. Medyo makulit nga lang pero laking pasasalamat ni Laura dahil hindi ito nakabasag pa ng mga kagamitan. 3 araw na ang lumipas simula nang umalis sina Alfie at Emmanuel. Medyo nauubos na ang laman sa loob ng refrigerator kaya kailangan na niyang mag-groceries. Paano naman kaya siya makakapunta sa grocery store kung hindi siya maalam sa lugar na ito? As if a cue, tumunog ang cellphone niya. It's Alfie. Tumatawag ito. Mabilis niyang sinagot iyon at itinapat sa kanyang tenga. Hello? Bati ni Laura. Hey, how are you there? She asked. Napangiti si Lorelai. Maayos naman po. Maraming salamat sa pagtanong. Tugon niya. How about Noel? How is he doing? I hope he's not causing you any trouble. He chuckled from the other line. Napatingin si Laura sa pintuan ng kusina kung saan naroon si Noel at nakatingin sa kanya. Hindi naman, ang bait kaya ni Noel, anya. This time, she heard him laugh from the other line, which also affected her and made her giggle. I wish I could agree to that. Natatawa pa ring wika ni Alfie. Anyways, he cleared his throat. Do you have plans for today? Tungkol dyan, plano ko sanang mag-groceries since paubos na ang laman ng refrigerator. Pero hindi ko naman alam kung paano makalabas rito and kung may masasakyan ba rito. Pahayag ni Laura. Alright. I'm sorry. I totally forgot about that. I'll send someone to pick you up and accompany you. So stay there. I'll call you back. Then the line died. Ibinaba ni Laura ang cellphone at umakyat para magbihis sa kanyang silid. Nakasunod lang sa bawat galaw niya si Noel. Pwede kaya kitang dalhin? Hindi kasi kita pwedeng iwanan dito. Kausap niya si Noel. Noel let out a woof at tumakbo ito palabas ng kanyang silid. Kaya pagkatapos niyang magbihis, hawak ang cellphone at wallet na ibinilin sa kanya ni Alfie ay lumabas siya para sundan ng alaga. Nabutan niyang nakaupo ito sa entrada ng bahay at nakatingin sa labas. Lalapitan niya sana ito nang tumunog ang cellphone na hawak niya. Mabilis niyang sinagot iyon nang makitang tumatawag ulit si Alfie. Hello? Bati niya. Hey, I've sent Mr. Montes to pick you up. He'll be there soon. Ani Alfie, pwede ko bang dalhin si Noel? I mean, hindi ko siya pwedeng iwanan dito sa bahay. Paliwanag ni Laura. Of course you can. However, he's not allowed in the grocery store. So you can just leave him with Mr. Montes later. Tugon ni Alfie. Sige po, maraming salamat. Nakingiting sambit ni Laura. Don't forget to buy something for yourself. Dagdag ni Alfie. Napailing si Laura sa sinabi ng kausap. Hindi na po, wala naman po akong gustong bilhin. Pagtanggi niya. Well, you'll never know. Once you step in the mall later. It's really okay to treat yourself. He insisted. Sige po, maraming salamat. Hihintayin ko na lang po yung sundo rito. Nagpaalam na si Laura dahil baka may ginagawa pa si Alfie. Alright. Have a safe trip. Sabi ni Alfie bago maputol ang linya. Hindi rin naman nagtagal ang paghihintay nila ni Noel nang may dumating na itim sa sasakyan at may 2 taong lumabas mula doon. Isang lalaki at isang babae. Naglakad ang mga ito palapit sa kanya. Hi, you must be Laura. I'm Gaius Montes. And this woman beside me is... The woman cuts his introduction. I'm Merablin. It's nice to meet you, Miss Lorelai. Ngumiti ito na mas nagpasingkit pa sa singkit nitong mga mata. Ngumiti siya pabalik. Natutuwa rin po akong makilala kayo. Pakiusap, Laura na lang po ang itawag niyo sa akin. So, Laura, handa ka na bang umalis? Tanong ni Gaius.
Opo. Pwede ko bang isama si Noel? Mahirap kasing iwanan to. Baka makabasag. Bahagya siyang natawa nang lumingon sa kanya si Noel at seryoso pang mukha nito. Of course. Pagpayag naman ni Mera. Sige po, saglit lang. Kailangan ko munang ilak yung bahay. Bulalas ni Laura. Don't bother. We have a lot of lookouts and guards scattered around the place. Given by the level of security, no one can step in and out unnoticed. Pigil ni Kiyos sa kanya. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit ganun na lang ang tiwala ni Alfir para iwan ang bahay na hindi nakalak. Sinuyod niya ng tingin ang paligid. Sa kanyang pananatili rito ay wala pa siyang nakitang ibang tao sa paligid. We better get going. Biglang usal ni Mera at tumalikod na para maglakad pabalik sa sasakyan. Tinanguan muna siya ni Kiyos bago ito sumunod kay Mera. Binalingan ni Laura si Noel at inayos ang harness na suot nito bago at ikinabit ang leash. Tara na, Noel. Pag-aya niya sa aso at nagsimula ng maglakad papalapit sa sasakyan kung saan naghihintay sina Kiyos at Mera sa loob. Sa likuran siya sumakay kasama si Noel. Where to? Tanong ni Kiyos at tiningnan siya sa rearview mirror. Sa pinakamalapit na grocery store lang, tugon ni Laura. To the mall din. Usal naman ni Mera. Pinaandar ni Kiyos ang sasakyan at nagsimulang magmaneho. Sa labas lang ang tingin ni Lorelai dahil ngayon lang niya makikita ang daan palabas sa lugar na ito. Puro puno ang makikita sa magkabilang bahagi ng daan kaya napatingin na lang siya sa harapan. Diretso lang ang daan kaya diretso rin ang tagbo ng sasakyan. It takes 30 minutes to get out of here if you use a car, and maybe about 3 to 4 hours by foot before you can reach the main gate. Biglang usal ni Mera sa harap. Ganon kalayo at kalaki ang lupa na pag-aari ni Alfir? Manghang reaksyon ni Laura sa kanyang isip. Ang layo pala, komento niya. Lumingon si Mera at tumingin sa kanya na parang nagtataka sa reaksyon. I thought you knew. Umiling siya. Nung papunta kami rito, hindi ko namalayan yung tagal ng biyahe. At hindi ko rin nakikita ang labas dahil lahat ng bintana ng sasakyan namin noon ay may takip. Paliwanag ni Laura. I see. Anin to at bumaling sa harap. Nanahimik na lang din si Laura at binuksan ang cellphone. Marunong na siyang gumamit kahit paano. Nakakapaglaro na siya ng Candy Crush at tumataas pa ang level niya. Marunong na rin siyang tumawag, sumagot ng tawag, tsaka mag-text. Nakikinig rin siya ng music habang naglilinis at sumubok mag-selfie o kumuha ng picture kung wala ngang ginagawa. Habang nasa biyahe, inalim na lang niya ang sarili sa panonood ng video. Tahimik lang ang dalawa sa harapan. At si Noel naman ay nakadapa lang at nakaunan sa mga binti ni Laura para matulog. We're almost there. Biglang usal ni Kiyos na nakatingin lang ng diretso sa daan. Matatanaw na rin ni Laura ang malaking gate sa hindi kalayuan. Habang lumalapit ang distansya nila sa entrada, ay unti-unti nang bumukas ang gate para makadaan sila. Madali lang silang nakalagpas doon at nakalabas na. Medyo nag-iba na ang bilis ng pagpapatagbo ni Kiyos nang nasa main road na sila. Nakikipagsabayan pa ito sa iba pang mga sasakyan. Napabilis ang biyahe nila papuntang mall dahil ilang sandali pa ay natatanaw na niya ang napakalaking mall. Hinintay niyang makaparking ang sasakyan sa indoor parking lot bago niya ginising si Noel para makalabas sa sasakyan. Iniwan niya ito kay Kiyos. Kasama niya naman si Mera papasok sa loob. Tutulungan raw siya nito sa mga bibilhin niya. Actually, wala akong listahan, sabi ni Laura sa kasama habang naglalakad sila papasok sa grocery store ng mall. Not a problem. Just name everything you need. I'll get them for you. Tugon naman ni Mera. No offense po pero gusto ko lang itanong kung bakit niyo ako ini-English. Hindi na mapigilang itanong ni Laura. Natawa naman si Mera sa sinabi niya.
Does that bother you? Tanong pa nito. Medyo. Nagtataka lang. Ang sosyal nyo rin kasing pakinggan. Hindi ba kayo marunong magtagalog? Tanong naman ni Laura. Of course we know. Though it's our second language. Tugon naman ni Mera. Napatango na lang si Lorelai. Pwede pala yun? Hindi na lang sumagot si Mera at tinulak ang big cart na kinuha nito. Nagbanggit na lang si Laura ng mga kailangan niyang bilhin na agad namang nahanap at nakuha ni Mera. Mukhang kabisado nito ang lugar kaya tinatanong niya na lang sa tuwing may hindi siya mahanap na produkto. Dahil sa dalawa na silang nag-groceries ay napadali at napabilis ang gawain niya. Habang nagbabayad sila ng mga pinamili ay hindi niya mapigilan ang kaba habang nakatingin sa total amount. Humigit kumulang 30,000 iyon. Use the black card. Bulong ni Mera nang buksan niya ang wallet at hindi makapili kung anong card ni Alfie ang gagamitin. Sinunod niya naman ito at inabot sa cashier. Pagkatapos nilang magbayad ay tulak-tulak nilang big cart na may laman ng mga nakapag ang mga pinamili nila. Yung resibo po, ma'am. Tanong ng guard nang papalabas na sila. Ho? Nandito lang yun nakatikit sa Ha? Nasaan na yun? Wala na ito sa plastic na pinagdikitan kanina. Nagpalingalinga si Laura. Nagbabaka sakaling nahulog lang ito sa sahig, ngunit wala rin. Kaya binalingan niya si Mera. Hawakan mo muna ito. Babalik ako sa pinanggalingan natin para tingnan kung naiwan natin doon. Ibinili niya ang cellphone at wallet na hawak at tumakbo pabalik bago makaangal si Mera. Hinanap niya sa sahig ng dinaanan nila at sa ibang sulok pa dahil baka natangay lang ng hangin pero wala. Bumalik siya sa loob ng grocery store at tinanong kung naisama ba sa pagpak ang resibo at naisama naman raw. Sige, maraming salamat po. Sabi niya sa cashier. At tumalikod na dahil medyo maraming tao pa ang nakapila sa counter na yon. Nagmamadali siyang lumabas para makabalik agad kay Mera. Nang hindi sinasadyang may makasalubong at may makabangga siya. Medyo napangwi pa siya sa lakas ng impact at halos masubsob sa sahig. What the fuck is wrong with you? Singhal ng lalaking nakabangga niya. Napahawak siya sa kaliwang balikat niya dahil doon siya natamaan. Pasensya na po, nagmamadali lang. Nakayukong paghingi niya ng paumanhin. Natigilan siya nang makita ang isang cellphone sa paanan ng kaharap. The hell I care? Singhal nito at pinulot ang cellphone na nahulog siguro nito. Look at what you did to my phone. Cracks all over the screen. Halos isampal na nito sa kanyang cellphone na nabasag. Napaatras si Laura at halos maiyak na dahil sa agaw atensyon na sila at hindi niya rin gusto na sinisigawan siya. Pasensya na po. Paghingi niya ulit ng paumanhin. You sorry can't pay what I lost. Miss, replace it instant. He commands. Why don't you buy it yourself? Biglang may nagsalita sa likuran niya. Napalingon si Laura at nakaharap niya ang medyo may edad ng lalaki. Rich brown ang kulay ng balat at kasing kulay nito ang kanyang mga mata na kay pamilyar tingnan. Saan niya nga ba ito nakita? Gwapo rin ito kahit may edad na. Ngumiti ang matandang lalaki sa kanya bago binaling ang atensyon sa likuran niya kung saan nakatayo ang lalaking nakabangga ni Laura. How much is your phone? Biglang tanong ng matanda sa lalaki. It's 30,000, sir. Mabilis na sagot ng lalaki. Hindi na nagsalita ang matandang lalaki pero kinuha nito ang sariling wallet at naglabas ng libo-libong pera. Walang bilang-bilang na inabot iyon sa lalaki. That's 30,000 pesos. Buy something nicer next time. Sabi ng matanda rito. Mabilis namang kumaripas ng tagbo sa tuwa ang lalaking nakabangga niya. Ibinalik ng matandang atensyon sa kanya. Paano po kita mababayaran, sir? Tanong ni Laura rito. Naglabas ng maliit na card ang lalaki at ibinigay iyon sa kanya. Contact me through here. I'll tell you once I've decided. Ngumiti ito sa kanya. Tinanggap niya yon. Maraming salamat po. Makakasa po kayong ibabalik ko ang pera niyo.
Pasensya na po talaga sa nangyari. Ani Laura. Lorelai. Sabay na napalingon si Laura at ang matandang lalaki nang may tumawag sa pangalan niya. It was Mera na nagmamadaling makalapit sa kanya para hilahin siya at itinago sa likuran nito. Base sa posture nito ay parang ginawa nitong harang ang sarili sa pagitan niya at ng matandang lalaki. It's nice to see you again, Miss Blen. Biglang usal ng matandang lalaki habang nakatingin kay Mera. Humigpit ang hawak ni Mera sa braso niya kaya napatingin siya rito. Lorelai, tawag ni Mera sa kanya. Ignoring what the old man said. The receipt is in your wallet. All the groceries are in the car. We better get going now. Paliwanag ni Mera. Hindi inaalis ang paningin sa kaharap nila. We just met. Why not introduce me first? Biglang nag-iba ang emosyon sa mukha nito. Maloko ang ngisi habang nakatingin kay Laura. Nakaramdam naman siya ng kilabot sa kakaibang tingin nito. Napayos lang siya nang biglang hilahin na lang siya ni Mera at mabilis silang tumakbo palayo sa matandang kanina lang ay tinulungan siya. I'll see you soon, Lorelai Dawson. Pahabol pa nito na halos ikatigil niya sa pagtagbo papalayo rito. Kumalabog sa kabang dibdib ni Laura. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Paano siya nito nakilala? Nang makasakay sa sasakyan, paglabas pa lang ng mall ay tulala siyang napaupo habang si Mera naman ay habol ang sariling hininga. Sino yun? Biglang tanong ni Laura. Napatingin si Mera sa kanya. A trace of worry is written on her face. That's Mr. Alfiro Howard. Mr. Alfred's father. Tugon nito sa kanya. I see. But why are you so pale? Pagpuna ni Laura. Maybe he's just starving. We need to go back so you can cook something for us. Biglang usal ni Kiyos. Napatango na lang si Laura at muling napatingin sa bintana. Nakatayo si Mr. Alfiro sa may pintuan ng mall at nakatingin sa direksyon nila. Lalo na sa kanya. Ngumiti ito at iwinagayway ang nabitawan niyang business card na ibinigay nito. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Pinaharurot na papalayo ni Kiyos ang sasakyan bago pa magtanggang lumapit ang matanda sa kanila. Natulala si Laura. Puno ng tanong ang isip. Bakit mukhang natatakot si Mera kay Alfiro habang si Kiyos naman ay hindi mapakali? Anong meron kay Alfiro? Maliban sa katotohanang ito ang ama ni Alfir. Sino ba ito? Abangan ang karugtong. Ako po'y humihingi ng paumanhin kung ngayon lamang ako nakapag-update dahil may inaskaso lang po akong importante. Maraming salamat.